mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quezon and this is my devotion for today, August 16. And ang topic po natin for today is, totoo ba ang purgatory? Or concept natin ngayon is purgatory. So, medyo topic to, medyo malalim na topic and medyo controversial. Dahil of course, tayong mga born again Christians ay karamihan sa atin di naniniwala dito, pero yung Catholic naniniwala sila dito. So ano po ba yung purgatory daw? So purgatory is a temporary state for souls who die in God's grace but still need purification from venial sins or temporal punishments. These souls have assured salvation and will enter heaven once fully cleansed. It is salvation, and it is not only a journey. It is salvation and will enter heaven. Wait lang po. It is not a second chance for the damned, but the final stage in the journey to glory. The living can assist these souls through prayers, masses, and indulgences, helping hasten their purification and entry into the eternal joy of God's presence. So, ating scripture for the day is Hebrews chapter 10 verse 14. For by one sacrifice has made perfect forever those who are being made holy. So, sa Diyos po lahat ng papurihan. And of course, ngayon ang topic natin, yun talaga, sasabi na controversial topic. Ibig sabihin purgatory. Ngayon, of course, ako, may experience din po ako doon sa purgatory. Dahil, of course, nakikita ko rin po sa Catholic pa ako na pag kailangan mo ipadasal yung mga tao sa purgatory, kunwari yung ate mo, gano'n, na namatay, kailangan mo sila ipagdasal para bumaba doon yung sentence nila sa purgatory. And ako, I find it wrong kasi wala namang sinabi sa Bible na merong purgatorio, diba? Wala sinabi sa Bible na merong purgatorio. And kasi tawag dito, bakit kailangan pa natin gumawa ng ganun para lang parang sa prison ba? Kung ano na, parang nasa prison sila na kailangan nila magpakabait bago ka makalaya o bago ka makapunta sa heaven. Of course, it's a bit contradictory sa ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ang ating Panginoon na sinakripisyo niya kanyang buhay. Dapat hanggang doon na lang yun, kasi dapat ang ating Panginoon yung talagang sapat na sobra pa yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya bakit pa natin dadagdagan na kung anong indulgences, pagpe-pray para mas umano yung sentensya ng diba? So medyo sa akin contradicting yun, and wala yun sa Bible, guys. So ating teachings, Christ's purification is enough. Christ's purification is for all time, and Christ's purification is received by faith. Of course, lahat tayo, guys, walang good works na magpupunta sa'yo sa langit, or walang di mo kaya paghirapan yung salvation or yung pagpunta mo sa langit, dahil lahat yan ay dahil nga sa ating Panginoong Kristo, na kahit anong gawin mong good works, hindi ka mapupunta sa langit dahil rotten tayong mga tao. We are rotten kasi lahat po tayo nagkakasala, and lahat tayo dapat kailangan natin i-receive ang grace ng ating Panginoon Kristo para po tayo makapunta sa langit. So ayun lang po, ako si Godfrey Quezon and this is my devotion for today, August 16. Sana po ay marami kayong tutunan